Ilang minuto ang lumipas, makikitang humihingal ang kalbong lalaki habang tumatakbo, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Tumatakbo siya palabas ng eskinita na parabang may tinatakasan. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong, ngunit bago pa siya makalabas ng eskinita, naputol ang isa niyang paa. Agad siyang bumagsak sa lupa ngunit sinubukan niyang gumapang upang makatakas habang naisip niya kung dito na ba magtatapos ang kanyang buhay. Pilit niyang iniunat ang kanyang kamay patungo sa labasan ng eskinita, desperadong makaligtas. Habang unti-unti siyang nanghihina, naalala niya kung paano niya palaging minamaliit at iniisip na inutil lamang si Sosem. Para sa kanya, isa lamang itong wallet naglalabas ng pera tuwing binubugbog. Habang iniisip niya yon, naabutan siya ni Bangso at naramdaman niya ang kanyang pagdating. Kaya napalingon siya na may matinding takot, habang binanggit niya sa kanyang sarili na ginagawa lamang niya ang pabor ng ibang tao at naghahanap buhay gaya ng dati, yun lamang naman ang kanyang ginawa. Pero sa sandaling yun, itinaas ni Bangso ang kanyang paa at sinipa siya ng napakalakas sa ulo. Pagkatapos kinakaladkad ni Bangso ang kanyang katawan palayo, naisip ng lalaking kalbo na napaka-imposible nito, mamamatay siya sa kamay ng isang tila random na demonyo. Nang gabing yun, dahan-daang nagmulat ng mga mata ang kalbong lalaki. Dahil dito, agad siyang bumangon at tuluyan niyang iminulat ang kanyang mga mata habang napasigaw. Sa pagtingin niya ay nakita niyang may ginagawa si Bangso sa mga bangkay ng kanyang mga tauhan, napansin ni Bungso na nagising na ito, habang nanginginig sa matinding takot, tinawag siya ng kalbong lalaki na isang demonyo. Ngunit agad niyang isinara ang kanyang bibig nang makita niyang tumayo si Bangso, takot na takot siya para sa kanyang buhay. Inilapit ni Bangso ang isang talam sa kanyang mukha at nagtanong kung ano ang trabaho ng unang lalaking pinatay niya. Kinabahan naman siyang sumagot habang nakatingin sa patalim, kung si Django ba ang kanyang tinutukoy. Pagkatapos ay tinanong ni Bangso kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Django kanina. Natarantang sumagot ang kalbong lalaki na binanggit nito ang Black Society, agad namang nagtanong si Bangso kung ano yun. Ipinaliwanag ng kalbong lalaki na ang Black Society ay isa sa mga hindi ortodoksong grupo na kumokontrol sa mga eskinita ng Bongyang, at isa si Django sa mga ehekutibo nito. Inilipat ni Bangso ang punyal sa leeg ng lalaki at pinaalalahanan siyang may binanggit din si Django tungkol sa pinuno ng Black Society. Dahil doon, nagsimulang umiyak ang kalbong lalaki, sinabi niyang ang pinuno nila ay isang lalaking nagngangalang Bangpum, ibinunyag niya na siya ang nag-utos kay Django na patayin siya at kunin ang kanyang kabayo. Napaisip si Bangso tungkol sa mga hindi ortodoksong grupo at sa Black Society, napagtanto niyang may mga ranggo at pinuno ang mga ito, para silang isang organisadong sindikato. Pagkatapos pinuri siya ni Bangso sa kanyang mga sinasabi habang napaiyak ito sa takot. Kaya ngumiti siya at hiniling sa kalbong lalaki na sabihin ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa Black Society at sa iba pang hindi ortodoksong grupo, tiniyak pa niyang palalayain niya ito kung magiging kapaki-pakinabang ang impormasyon. Nang marinig ito, nagliwanag ang mukha ng kalbong lalaki at hindi siya makapaniwalang kaawaan siya nito. Ngunit hindi niya dapat pinagkatiwalaan ng isang psychopath tulad ni Bangso, sa sandaling makuha ni Bangso ang impormasyong gusto niya, agad niya itong pinatay. Pagkatapos ay inilagay niya ang bangkay sa kanyang inventaryo. Lumingon siya at tumingin sa paligid habang sinigurado niyang malinis ang lahat ng ebidensya. Matapos maglinis, naupo siya at pinag-isipan ang mahalagang bagay na natuklasan niya ngayong araw. Naisip niya ang tungkol sa mga hindi ortodoksong paksayon. Kanina lamang ay naghahanap siya ng mga target na nasa pagitan ng ordinaryong tao at martial artist upang mapabilis ang kanyang pag-level up. Hindi niya inasahang mahahanap niya agad ang mga ito, nagpasya siyang ituon ang kanyang pansin sa pangangaso sa mga miyembro ng mga hindi ortodoksong paksayon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at balat. Napansin niyang nawala ang lahat ng kanyang peklat matapos siyang mag-level up, gumaling din ang lahat ng dati niyang sugat, hindi lamang sa kanyang mga kamay kundi sa buong katawan. Dahil dito, napaisip si Bangso kung kaya rin bang pagalingin ng level up ang pinsala sa puso o utak. Ikinuyom niya ang kanyang kamao dahil malapit na naman siyang mag-level up, naniwala siyang maaari siyang magsugal ng kaunti. Naalala rin niya ang liwanag na pumuno sa eskinita nang mag-level up siya at marahil yun ang pinakamalaking kahinaan ng pag-level up. Bagamat mukhang kahanga-hanga, malaki ang posibilidad na makaakit ito ng panganib. Napagtanto niyang kailangan niyang humanap ng paraan upang maitago ang liwanag na yun, kailangan din niyang itago ang paraan ng kanyang pagpatay gamit ang inventaryo, alam niyang hindi siya dapat mahuli ng kahit sino.
Habang nakatayo siya sa gitna ng maraming tao, napagtanto niya ang isang mangangaso na nagtatago sa gitna ng kanyang mga biktima ay kailangang magmukhang ordinaryo. Sa pamamagitan lamang ng pagiging katulad ng iba at hindi namumukod tangi maaaring maging pinakamahusay na mangangaso. Sinabi niya sa sarili na dapat lamang siyang mag-level up kapag tapos na ang pangangaso o kapag nasa lugar siyang puro biktima lamang ang naroroon. Ilang sandali lang tumayo siya at hinawakan ang lubid ng kabayo. Habang naglalakad patungo sa lansangan, naisip niya kung gaano sana kadelikado ang sitwasyon kung naging mas maingat o mas malakas si Django. Napagtanto niyang hindi na sapat ang pagiging isang pipi na tao bilang proteksyon. Nang nakarating na siya sa maraming tao, naisip niya na kailangan niyang lumakas ng mabilis nang hindi napapansin ng iba. At kailangan niyang pumatay ng mas maraming taong mas malalakas kaysa sa kanya. Ito ang paniniwala ni Bangso. Sa sandaling yun, may isang kamay na humawak sa kanyang balikat at nagtanong kung siya ba si Sosem. Nagulat naman si Bungso sa biglaang paglapit nito. Si Dehyo pala yun. Sa malamig nitong tingin, direkta niyang tinanong kung siya ba ang pumatay kay Makhil. Pagkasabi niya nito, biglang nagliwanag ang kamay na nakapatong sa balikat ni Bungso habang umiikot dito ang kakaibang enerhiya. Bago pa nangyari ang lahat ng iyon, may lumitaw na status window sa harapan ni Bonsgo, nakalagay dito na may naganap na critical error sa Miram Online, gayunpaman, sinabi rin ng sistema na maaari pa ring magpatuloy ang laro nang walang problema. Habang nakaupo at nakatitig sa kanyang system window, napaisip siya, nang umabot siya sa level 2, doon unang lumitaw ang misteryosong error window na yon. Napagpasyahan ni Bangso na marahil siya mismo ang sanhi ng error. Dahil hindi dapat umiiral sa mundong ito ang isang taong tulad niya, ngunit gumagana pa rin ang sistema ng laro kasabay ng kanyang pag-iral, naniniwala siyang ang error ay bunga ng hindi pagkakatugma ng dalawang bagay na yon. Dahil doon mas lalong lumalim ang kanyang iniisip, sapagkat hindi ba't ang mismong pag-iral niya sa mundong yun ay isa ng napakalaking critical error. Sa huli, napagpasyahan niyang walang saysay ang mag-isip pa tungkol dito, kaya pinindot niya ang window at isinara ito. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang status window at agad niya itong sinuri. Napansin niya nga mga estadistikang dati ay puro tandang pananong lamang ay mayroon ng gauge bar, naisip niyang maaaring may kaugnayan din ito sa critical error. Marahil siguro ay dahil hindi kayang sukatin ng eksakto ng realidad ang mga bagay tulad ng sa isang laro. Pagkatapos ay pinindot niya ang menu ng mga kasanayan. Isang mahabang bintana ang lumitaw sa kanyang harapan, at doon ipinakita rito ang lahat ng kanyang skills. Mayroon siyang slash, frost, block, throw, at spirit eye, lahat ng ito ay passive level 1 skills. Maingat niyang binasa ang mga paglalarawan, naalala niyang ang karamihan sa mga ito ay karaniwang passive skills na lumilitaw kapag gumagawa ng karakter sa Miram Online. Ngunit may isang skill na hindi niya nakilala, at ito ay ang Spirit Eye, dahil hindi pa niya ito nakita kailanman. Napansin niyang wala rin itong paliwanag, nagtaka siya kung anong uri ng kakayahan nito. Sa sandaling maisip niya yon, ipinaalam ng sistema na natugunan niya ang mga kondisyon para sa pag-activate ng Spirit Eye. Sinabi ng sistema na automatiko itong gagana. Ipinaliwanag nito na maa-activate ang Spirit Eye kapag may kaaway na may lamang na 10 level o higit pa ang lumapit sa loob ng 20 metro, dahil doon ay nagulat si Bangsu. Kaagad na nagsimula ang countdown, kaya mabilis siyang tumayo, napagtanto niyang para itong isang sistema sa maagang babala na panganib. Nang umabot sa 14 na metro ang distansya, nagsimula siyang makarinig ng mga yabag. Dahil dito at maingat siyang lumingon sa pintuan, pagkatapos kinuyam niya ang kanyang kamao at naging alerto. Ngunit agad din siyang kumalma, sinabi niya sa sarili na marahil ay hindi kaaway ang papalapit. Hindi maraming tao ang may lakas ng loob na lihim na makapasok sa Danrai clan, kung espiya man ito, hindi ito kikilos ng napakabagal. Ibig sabihin, ang lumalapit sa kanya ay isang tunay na master ng angkan. Bagamat hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang diferensya ng 10 level, naniniwala siyang napakalaki nito. Kung tutuusin, napakaraming pagsisikap at panganib ang kinailangan niya upang makarating lamang sa level 2. Naisip din niya kung ilang ordinaryong tao ang kailangan niyang patayin upang makarating sa level 10 kung puro karaniwang tao lamang ang kanyang target, marahil ay libo-libo o 10,000. Napagtanto niyang maaaring tumbasan ng isang taong ito ang lahat ng mga yon. Agad niyang naunawaan kung sino lamang ang posibleng pumunta dito. At nang matapos ang countdown, bumukas ang pintuan ng kwadra. Si Dehyo nga ang dumating kasama ang kanyang tauhan. Nagkunwaring nagulat si Bangso nang makita ito, agad namang lumapit si Dehyo at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat niya.
tinanong siya kung siya ba si Sosem. Agad namang tumango si Bangso, pagkatapos ay tinanong siya ni Dehyo kung siya ba ang pumatay kay Makhil. Nagkunwari si Bangso na nabigla at nalito sa tanong. Nagpanggap siyang gustong tumanggi, ngunit hindi interesado si Dehyo sa kanyang sagot. Mula sa nakapatong na kamay sa balikat ni Bungso, ipinasok nito ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan. Ilang sandali lang agad damaloy ang enerhiya sa kanyang mga buto. Dahil dito, napangiwi si Bangso sa matinding sakit habang patuloy na dumadaloy ang kuryente sa kanyang mga buto. Ngunit hindi siya binitiwan ni Dehyo, mas lalo pa nitong pinalalim ang enerhiya. Lumampas ito sa kanyang mga buto at umabot sa kanyang pinakaugat na sentro ng enerhiya. At doon, may nakita si Dehyo, isang itim na orb. Pagkatapos agad niyang inalis ang kanyang kamay, samantala, nagsalita si Bangso ng kung ano-anong walang saysay upang magkunwaring hindi niya nauunawaan ang nangyayari. Mukhang nadismaya si Dehyo, tumalikod siya at inutusang sumunod ang kanyang tauhan. Agad namang sumunod ang kanyang tauhan, gayunpaman, napatingin siya sa kanyang unit leader na may halong pagtataka sa kanyang ginawa. Samantala sa kanilang pag-alis ay tahimik namang pinagmasdan sila ni Bangso. Matalim ang kanyang titig, para siyang isang mangangaso na nakatingin sa susunod niyang biktima. Pagkalabas nila, tinanong ng tauhan ni Dehyo kung bakit sila umalis nang hindi nagsasagawa ng masusing interogasyon, kung hindi ba nito pinaghihinalaan si Bangso. Sumagot si Dehyo na pinaghihinalaan nga niya ito. Ipinaliwanag niya na yun ang dahilan kung bakit ipinadaloy niya ang kanyang tunay na chi sa katawan ni Bangso upang suriin ito. Kung kahit kaunting martial arts lamang ang napag-aralan ni Bangso, dapat ay may bakas itong makikita. Naging curious naman ang kanyang tauhan kung ano ang kalagayan ng katawan ni Bangso. Ibinunyag ni Dehyo na ito ay walang laman, wala kahit kititing na panloob na enerhiya sa katawan nito. Dahil dito, napagpasyahan ni Dehyo na isa lamang itong ordinaryong tao na hindi pa natututo ng martial arts. Muli niyang naisip kung tunay ngang nagpakamatay ang lahat ng mga namatay. Habang nakatingin sa bilog na buwan, nagtaka siya kung ilan pa ang mawawala ng buhay bago matapos ang salot na ito. Dahil sa isang gabi kung saan maliwanag ang sinag ng buwan, salungat sa mga pangamba ni Dehyo, biglang nawala ang epidemya ng mga pagpapakamatay sa Bongyang. Ngunit kapalit nito, isang bagong hangin ng kamatayan ang nagsimulang umihip sa bayan. Matapos ang insidenteng yun, kinagabihan ay maliwanag ang buwan habang malakas na ulan ang bumabagsak sa buong bayan. Sa loob ng isang tavern, may ilang taong umiinom. May isang lalaki na lumagok ng alak at malakas na ibinagsak ang kanyang tasa sa mesa. Pinunasan niya ang kanyang bibig at tinanong ang kaibigan kung narinig na ba nito ang isang partikular na kwento. Binanggit ng kanyang kaibigan kung ang tinutukoy niya ay ang walang pangalang bayani. Siyempre, kilala niya ito, dahil halos wala ng taong hindi nakakakilala sa kanya. Ngunit itinuwid siya ng lalaki, sinabi niyang dapat itong tawaging Panginoong walang pangalang bayani. Itinaas niya ang kanyang tasa at malakas na sinabi, pinapatay ni Panginoong walang pangalang bayani ang mga walang kwentang miyembro ng mga hindi ortodoksong faction. Pinayuhan siya ng kaibigan na hinaan ang kanyang boses at baka may makarinig sa kanya. Ngunit mayabang niyang sinabi na wala siyang pakialam kung sino ang makarinig, ipinagmalaki pa niya na kabilang sa makapangyarihang mga paksayon, nabura na ang White Tiger Unit at ang Red Wolf Gate. Pinaalalahanan siya ng kanyang kaibigan na tumahimik dahil naroon pa rin ang Black Society. Sinabi nito na hindi maganda ang mangyayari kapag narinig yun ng mga tauhan ng Black Society. Ibinunto ng lalaki ang kanyang kamao sa harapan at buong kumpiyansang nagsabi, ang Black Society na ang susunod dahil dudurugin sila ng kanilang makapangyarihang Panginoong walang pangalang bayani. Kasabay ng kanyang mga salita, tumayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. May suot din itong itim na sombrero at tahimik siyang naglakad palabas sa ulan. Sa kanyang paglalakad sa kalye ay nadaanan niya ang isang pulubi. Agad siyang nilingon ng pulubi na para bang may kakaibang naramdaman mula sa kanya. Kasabay ng isang malakas na kidlat, lumitaw ang lalaki sa tarangkahan ng Black Society. Sa pintuan ay may isang gwardyang natutulog habang naka-duty. Bigla siyang binatukan sa kanyang ulo, nagising siya at agad na natauhan. Pagkatapos pinagsabihan siya ng nakatatandang gwardya at tinanong kung natutulog ba talaga siya sa ganitong panahon, mabilis siyang humingi ng tawad. Sinabihan siya ng nakatatanda na magising at mahigpit na kumapit, tinanong niya kung hindi ba nito alam ang kaguluhang dulot ng walang pangalang matuwid na swordsman, habang nagsasalita siya, muli na namang inaantok ang batang gwardya. Nagpatuloy ang nakatatanda. Binanggit niyang nabura na ng walang pangalang matuwid na swordsman ang 3 unit ng Black Faction,
at ang Black Society na lamang ang natitira. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin niyang wala na siyang marinig na anumang tunog. Napakunot noo siya sa inis at lumingon sa kanyang kasama, tatanungin sana niya kung nakakatulog na naman ito, ngunit sa mismong sandaling yon, naputol ang ulo ng kasama niyang gwardya. Natigilan ang nakatatandang gwardya sa matinding pagkabigla, habang sumisirit ang dugo sa paligid, gamulong ang pugot na ulo sa sahig. Agad niyang hinugot ang kanyang espada, natarante siya nang napagtanto na dumating na ang walang pangalang matuwid na swordsman, ngunit huli na ang lahat, lumitaw si Bangsu sa kanyang likuran at pinugutan siya ng ulo sa isang iglap habang tumalsik ang dugo sa hangin. Pagkatapos gamulong pababa ng hagdan ang ulo nito at tumabi sa ulo ng kasama niyang gwardya. Bago siya umalis, tiningnan niya muna ito nang walang anumang awa. Matapos ang kanyang ginawa, agad niyang binuksan ang tarangkahan at pumasok sa loob. Pagkapasok pa lamang niya, sunod-sunod na mga palaso ang pinakawalan patungo sa kanya. Mabilis siyang umatras upang umiwas, pagtingala niya, nakita niya ang maraming mandirigmang naghihintay sa loob, handa silang lahat na labanan siya. Mula sa itaas may isang lalaki ang sumigaw at humakbang pasulong habang binunot niya ang kanyang espada. Sinabi nitong alam nilang darating siya ngayong gabi, hinamak pa niya ito at tinawag na isang walang pangalang daga. Samantala, mahigpit na hinawakan ni Bangsu ang kanyang espada at pumwesto upang lumaban. Maingat niyang sinuri ang mga kalaban sa harapan. Kasabay ng pagdagundong ng kidlat, iniutos ng lalaki sa kanyang mga tauhan na patayin si Bangsu. Sabay-sabay silang sumugod mula sa iba't ibang direksyon. Nang makita ni Bangsu ang kanilang pag-atake, agad siyang naghanda at binunot ang kanyang espada sa pambihirang bilis. Isang nakakatakot na pulang enerhiya ang bumalat dito. Inactivate niya ang kasanayang tinatawag na Thousand Army Sweep. Sa isang pag-indayog ng espada, winasak niya ang lahat ng nasa paligid, nahati ang mga mandirigmang nakapaligid sa kanya, maging ang bumabagsak na ulan ay tila nahati. Nagulat ang natitirang martial artist sa kanilang nasasaksihan. Samantala hindi tumigil si Bangsu sa kanyang pag-atake at isa-isang pinatay ang mga ito sa iisang hampas lang na may pambihirang bilis. Lahat ng lumalapit sa kanya ay wala niyang awa itong hinati habang nagtatalsikan ang dugo sa paligid. Nang makita ito, isang mandirigma ang nagtaas ng sibat at inutusan ng iba na umatras. Pagkatapos ay sumugod siya kay Bangsu na may pambihirang bilis dahil siya ang papatay sa kanya. Nakita naman ni Bangsu ang paparating na sibat. Kaya hinablat niya ang isang kalabang mandirigma na sa tabi niya gamit lamang ang isang kamay at inihagis ito sa paparating na atake. Malakas itong tumama sa kalaban, kaya ang naunang natusok ng sibat ay ang sarili nitong kasamahan, sinamantala ni Bangsu ang pagkakataong yun upang umatake. Gamit ang kanyang kumikislap na espada, buong lakas niya itong itinarak sa kanilang dalawa. Napatingin sila sa kanilang dibdib nang may pagkagulat bago tuluyang lumuhod at bumagsak. Mula sa likuran, isa pang mandirigma ang sumugod, tinawag niya si Bangsu na kasuklam-suklam na hayop. Itinaas niya ang kanyang sibat, handang tapusin si Bangsu dahil sa paniniwala niyang wala na itong matatakasan. Naramdaman ni Bangsu ang kanyang presensya at mabilis na lumingon, sinubukan niyang bunutin ang kanyang espada, ngunit nakahawak pa rito ang unang lalaking kanyang nasaksak. Ngumiti ang kalbong lalaki at sinabing isuko na lamang ni Bangsu ang kanyang leeg, ngunit bago pa makalapit ang sibat, ginamit ni Bangsu ang kanyang inventaryo. Isang espada ang lumabas mula rito at agad na pinugutan ng ulo ang umaataking mandirigma. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nasaksihan, hindi niya maintindihan kung paano nakapag-atake si Bangsu mula sa likuran. Samantala, hindi man lamang natinag si Bangsu, habang pinagmamasdan niyang bumagsak ang bangkay, may isang lalaki na nakalapit at sinaksak siya sa tiyan. Mabilis niyang binali ang espada at agad na umatras. Itinapon ng lalaki ang putol na talam at ngumiti. Dahil sa wakas ay tinamaan din niya ito. Habang hawak niya ang kanyang duguan na sugat, mayabang na binanggit ng mandirigma na akala nito na isa siyang halimaw dahil sa kung paano nito pinaslang ang kanyang mga tauhan. Nang bumulwak ang dugo mula sa sugat ni Bangsu, tumawa ang lalaki, pinagsabihan niya ito na tao pa rin siya, at ang bawat tao ay maaaring mamatay. Nang marinig ito ay napangiti ang kanyang mga tauhan. Ngunit hinugot lamang ni Bangsu ang putol na talam mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang sombrero. Dahil dito, nagulat ang pinuno at ang kanyang mga tauhan sa kanyang ginawa, nang makita niyang nakangiti si Bangsu na parang baliw, mukhang tuwang-tuwa pa ito. May bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha habang muli siyang sumugod sa kanilang lahat.
Sa ibang bahagi ng kampo, may isang lalaking nagtatago sa likod ng malaking bato malapit sa isang wasak na gusaling kahoy. Napansin niyang unti-unti nang humihina ang mga sigaw mula sa may tarangkahan, hindi siya makapaniwalang isang tao lamang ang pumapatay sa lahat ng iyon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili, na kaunti lang naman ang kanilang pangingikil, may kaunting human trafficking, pagbebenta ng babae at alak, at pinapatay lang nila ang mga bagay na hindi naman mukhang tao. Hindi siya naniniwalang karapat-dapat silang mamatay. Inisip niya na marami mas masasamang tao kaysa sa kanila, ngunit ang mga taong yun ay malalakas samantalang sila ay madaling target. Dahil sa kaba, kinagat niya ang kanyang daliri, kailangan niyang patayin si Bangso rito. Ipinaalala niya sa sarili na ang lihim na daanang ito ay patungo sa mansyon ng pinuno, ang lugar na iyon ay kilala bilang Paradise Manor. Bigla siyang nakarinig ng sigaw ng sakit. Muli niyang pinatatag ang kanyang loob at inutusang maghanda ang mga mamamana, naalala niyang sila ang may kalamangan sa dilim. Ngunit sa sandaling yon, may lumabas na tao mula sa ikalawang tarangkahan. Agad niyang iniutos na magpaputok, sunod-sunod na palaso ang pinakawalan. Tumama ang mga ito sa paparating na pigyera at bumagsak ito sa lupa. Tiningnan niya ito, kung patay na ba si Bangso, sapagkat masyadong madali ang lahat. Ngunit sa susunod na sandali, naputol ang ulo ng isa sa mga mamamana. Bago pa makakilos ang iba, isa-isa rin silang pinugutan. Bumuhos ang dugo sa buong bahay na kahoy habang natulala ang mandirigma sa takot. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at tinanong ang kanyang mga kasama kung patay na ba silang lahat. Pagtingin niya sa loob ng bahay, nakita niya ang isang swordsman, agad niya itong tinanong kung siya ba ang walang pangalang matuwid na swordsman. Napasigaw sa takot ang mandirigma. Tinanong niya kung ano ba ang gusto nito at kung ano ang nagawa nila upang gawin nito ang lahat ng iyon sa kanila. Napanganga sa gulat ang mandirigma nang tuluyang lumabas si Bungso. Habang nanlilisik ang mga mata nito, pinagsabihan siya ng mandirigma na hindi naman siya isang Grim Reaper para walang habas na pumatay. Ngunit matapos nitong magsalita, agad siyang inatake ni Bungso at pinugutan ang ulo. Pagbagsak ng ulo nito sa lupa, malamig niyang sinabi na ang gusto lang niya ay ang kanyang buhay. Matapos niyang patayin ang lahat, iniwan niya ang mga mandirigma sa kanilang kalunos-lunos na kalagayan. Sa buong larangan ng labanan, nakakalat ang napakaraming bangkay. Maya-maya, isang malakas na kidlat ang bumagsak sa paligid habang naglalakad siya palayo. Sa isip niya, isa na lamang ang natitira, ang leader ng Black Society na si Bang Pum.